Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magsiupo na at magsisimula na po tayo sa ating prayer time. Para sa ating pong prayer time this morning, share your praises with a friend or reach out to someone you haven't spoken to in a while and encourage one another through prayer. So magana po tayo ng kapartner natin na pwede po natin ma-share kung ano yung mga praises natin or victories natin sa nagdaang mga araw po, and then i-encourage po natin yung bawat isa through prayer. Magsitayo po ang lahat. Maghanap po kayo ng partner. Bawal. Sila oh. Partneran niyo sila. Kaso kayo palagi ah.
Okay, let us pray. Our God and Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Pinupuri at pinapasalamatan ka po namin at pinaparangalan po namin ang iyong pangalan, Panginoon. Panginoon, linisin mo nga po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon, mga pagkukulang na aming nagagawa sa aming buhay. Nang sa gayon ay makalapit kasi kami sa iyo ng malinis, Panginoon. Panginoon, salamat po sa pagdala sa amin dito sa simbahan mo ng ligtas, Panginoon. Salamat po sa mga victories na iyong ipinagkaloob sa amin, Panginoon. We know na hindi namin kaya maabot yung mga victories na yun, yung mga praises na yun, Panginoon, kung hindi dahil sa tulong mo, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin, Panginoon. Dalangin ko po na patuloy mo kaming pangunahan at gabayan, Panginoon, sa mga gagawin namin, Panginoon, sa aming buhay, maging sa ministry, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na laging nandyan, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Every time, Panginoon, nandyan palagi buhay para sa amin. Panginoon, dalangin ko po ang araw na ito, Panginoon, ang pagsamba namin sa iyo, Panginoon. Dalangin ko po lahat ng mga tao, Panginoon, lahat ng mga kamay, Panginoon, lahat ng mga tao na gagamitin mo, Panginoon. Ay nawa ay sa iyo lamang mabigay yung kaluwalhatian, Panginoon, na nararapat sa isang Diyos na katulad mo. Maraming salamat po sa mga tao, sa mga dinala mo na tao dito, Panginoon. Panginoon, nawa ay lumawak pa yung pagkakaunawa namin, Panginoon, sa iyong salita, maging sa iyong pagmamahal, Panginoon. Panginoon, buksan mo po yung mga puso at isip namin, Panginoon, nang sa gayon ay malaman namin yung mga gusto mong ituro sa amin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Pinupuri at pinapasalamatan ka po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan mo, lahat magagawa ko. Sa pangalan mo, ako ay tatakbo. Sa pangalan mo, sa pangalan mo.
Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is a feeling love that you will take my place. Cross, you lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. This is amazing grace. Oh, all that you've done for me. Let us give a clap offering to our Lord, church, for we are freed because of His grace and unfailing love for us. We bow down to you today, Lord, for we know that we are nothing apart from you, Father. You are our protector. You are righteous, Lord, and we need you, Father, every hour, every minute, and every second of our day, Lord. We need you, Lord. Church. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are, and where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you, oh, Jesus. I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you, Jesus. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you.
to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. So teach my soul to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll follow you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need, oh, Jesus. How I need you. Oh, my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Father, we thank you, for we know that we are free in you, Lord. And your grace is always bigger than our sins. And in you, Lord, we will always find our rest. There's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing. She's turning back. I've been set free. Let's sing, church. Everything I need is in you. Everything I need, Christ my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me, Lord. Is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is
decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me, Lord. You're enough. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the road behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the road behind me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Yes, Father, you are enough for us, Lord. And in everything that we do, we need you, Lord. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful.
of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. As we thank you, Father, for we know that when we are weak, we can always fall on you, Lord. You are our hope. You are our stay. You are our joy and our salvation. And you are enough in every possible way for us, Lord. And it is so wonderful how a God like you, who knows us all by name, could love us like this. We love you, Father, and forever we will sing of you, of who you are, and of all the things that you have done for us. Church, let us sing this once again. And I will sing forever. Jesus, I love you.
Jesus, I love you, and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Amen and amen. Good morning po, Impact Church family. Good morning po. Ayan, ang lamig. Ayan. Tayo nga po ay tunay na pinagpala, di ba? Dahil itong nagdaang linggo, although dumating po ang bagyong Opong, talagang tayo ay blessed na blessed dahil inilihis po ni Lord at hindi po tayo direktang tinamaan. Di ba? Nakaranas man tayo na matinding pag-ulan, pero paunti-unti lang at hindi tuloy-tuloy at salamat sa Diyos. Kaya po patuloy po nating ipagdasal yung mga kababayan po natin na talaga pong tinamaan ng bagyo. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa ating Diyos dahil tayo po muli ay magkakasama at nagpupuri sa Kanya. Excited na po ba kayong marinig ang mensahe ni Lord ngayong araw? Amen. Ayan. Kaya sige po, bago po natin pakinggan ang message po na inihanda sa atin ng ating gwapong pastor, batiin po muna natin ang mga first time po nating makasama dito sa ating simbahan. Ayan. I-welcome po natin si Philip Macusi. Asan si Kuya Philip Macusi? Ayon. Ayan. Nakita daw po niya ang Impact Church nung dumaan siya. Praise the Lord. At i-welcome din po natin si John Azul Tenobro at si Girly Recto. Ayan. In-invite sila ng classmate nila. Kaya kayo din, kung meron kayong mga friend, invite nyo rin po sila dito para marinig din po nila ang message ni Lord. Ayan. At syempre, meron din po tayo mga birthday celebrants today and this coming week. Today po, birthday po, ayan, pinractice ko po kung paano ko babasahin ang kanyang pangalan para hindi po ako magkamali. Ni El River Tubal. Ayan, actually kasabay din po niya today mag-birthday si Jasper Ian Gaho. Sa September 30 naman po ay birthday po ni Victoria Tarobales. At sa October 2 ay birthday naman po ni John Denver V. Ramirez. Happy birthday din po sa inyo. At sa October 1 naman po ay magsa-celebrate ng kanilang wedding anniversary si Ate Connie at si Kuya William Balasbas. Happy wedding anniversary po sa inyo. And we praise the Lord dahil kahit marami pong suspension ng classes this week, nung Wednesday at Thursday po na may pasok, ay masisipag po talagang ating mga campus workers at volunteers. Dahil tuloy-tuloy po ang kanilang pagtuturo ng Puso Notebook sa Camp General Emilio Aguinaldo High School, sa Carlos P. Garcia High School, sa Juan Sumulong High School, at sa Ramon Magsaysay Cubao High School, at sa Quirino High School. At we praise the Lord dahil nagsimula na po ang small group sa Juan Sumulong High School. At nagkaroon din po ng mental health seminar sa Ramon Magsaysay Cubao High School. Actually, part 2 na po ito. At we praise the Lord dahil tuloy-tuloy po ang ating ministry sa mga campuses dahil kailangan po talaga ng mga kabataan natin ang mga paggabay kagaya po nito. Yun din po ang naririnig kong feedback mula sa mga kasamahan kong guro. Talaga pong natutuwa din sila dahil kailangan daw po ito ng mga kabataan. Kaya kung gusto niyo pong mag-volunteer, sabihan niyo lang po si Pastor Gerard. And for our upcoming events po mamaya, after po ng morning service, after po nating mag-lunch, ang mga kabataan po ay magkakaroon ng youth fellowship. Kaya, yung mga kabataan natin na nandito, please stay. Attend po tayo ng ating youth fellowship para po mas makilala natin ang kapwa youth natin at magkaroon po tayo ng magandang community pa dito sa ating simbahan. Sa October 11 naman po, October 12 po ay ang Sharing Your Faith Evangelism Seminar. Sunday po ito. Gaganapin po ito ng 1:30 p.m. hanggang 3:30 p.m.
And lahat po ay iniimbitahang dumalo. Diba? Ayaw naman natin na tayo lang ang may kilala kay Jesus. Gusto nating i-share sa iba. At kung hindi natin alam kung paano, eto na po ang paraan para tayo po ay matuto. At sa October 11 po, ayan na ang pinakahihintay ng mga kabataan nating lalaki na nandito nakasama sa ating Impact Sports Basketball League dahil opening na po sa October 11. Nagkaroon man po ng delay, pero ito na po, hindi na po magpapatumpik-tumpik na at magsisimula na po. Yan. So yan po ang mga parating nating event this coming week. So that's all for our announcements. Tayo ngayon po ay dadako sa pag-worship natin kay God sa pamamagitan po ng pagbibigay ng tithes at ng offering. Habang hinahanda po natin ang ating mga puso, hayaan niyo po nang basahin ko po ang nakasulat po sa 2 Corinthians chapter 9. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully, and God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. So Impact Church family, if you are now ready to give tithes and offering, pwede na po tayong maghulog sa ating offering boxes. Check, check. Amen. Good morning, everyone. Wow. It's a wonderful day. Alam ko, may mga scare tayo ng bagyo. Nung Monday, actually, inulan tayo ng malakas-lakas hanggang Tuesday. Pero we praise the Lord dahil tayo ay prinotektahan niya, kept us safe yung mga sumunod na araw. Hindi tayo dinaanan ng bagyo. Actually, dinaanan tayo pero hindi natin naramdaman na masyado. Nagulat nga ako, katabi na natin yung bagyo. Sabi, ay nakadaan na pala. Hindi natin naramdaman. Pero we praise the Lord for His protection. Itong week po was very challenging para sa akin. Bukod sa ako ang preacher ngayong araw na ito, ako po ay nilagnat mula Monday ng hapon. Gumaling ako nung Wednesday ng gabi ng konti. Tapos Thursday nilagnat na naman ako. Sabi, tontuwa na ako . Sabi ko, nakakagawa na ako, makaka-start na ako. Kaso nung Thursday nilagnat na naman ako. Ano ba naman to? Pero it's all by God's grace. It's all by God's goodness. That's why I'm standing here in front of you ngayong araw na ito. And I hope we are excited for what God has in store for each and every one today. Ngayong araw po na ito, ang start po ng ating bagong sermon series na we will tackle about the I ams ng Panginoon, ng Jesus Christ, through the Gospel of John. And kasabay po niyan, meron po tayong 5-week small group evangelism campaign. So meron po tayong materials that are available for us sa mga small group leaders. Make sure po na yung mga small group nyo ay may material po na ganito na pwede nyong kunin kay sa ushers daw po, mamaya. Pwede nyo pong kunin itong material na ito. This will be our material, our devotional material for 5 weeks.
So, nandito na po yung mga kailangan nyong gawin. Kailangan nyong sagutin. Passages are here. Babasahin nyo na lang po at you would reflect lang po sa mga nakalagay po dito. Now, sabi ko nga, ang tatakal natin is yung mga I am statements ni Jesus Christ. And all in all, kapag binasa natin yung Gospel of John, meron siyang 7. But ang itatakal lang po natin or pag-uusapan lang po natin sa ngayon at sa mga susunod na linggo ay 5 lang po. And we will try to see bakit ginamit ni Jesus Christ yung mga statements na yon. And makikita natin na how is it relevant para sa atin yung mga statements na yon ni Jesus Christ. Now, before we start, the first I am, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat, Lord, dahil tunay nga na ikaw ay mabuti, tunay nga na ikaw ay tapat, Panginoon. At us being here, Lord, is a testament, Lord, ng grace mo, ng pagmamahal mo sa amin. Yung pagbukas pa lang namin ng mata namin, kabutihan mo na yon, Panginoon. It's your grace, Father, and we thank you for that. Maraming salamat, Lord, sa pag-provide sa pangangailangan namin. Kahit kailan, Panginoon, tunay na hindi ka nagkukulang, Lord. And maraming salamat po. As we go through this I ams, Panginoon, we pray, Lord, na makita ka namin, makita namin how you are working sa buhay namin. Kung kailangan namin ng rebuke, Panginoon, i-rebuke mo kami. Buksan mo po yung puso namin, Panginoon, yung isip namin, at tanggapin namin yung rebuke na yon, Lord. At gamitin namin yon, Lord. Tulungan mo kami para mabago namin yung mga bagay na yon, Father. Lord, we surrender to you our lives. We surrender to you everything, Lord. Speak to us today. This we pray in Jesus' name. Amen. Now we're going to talk about the bread of life. Ang context po ng passage na babasahin natin in a while, before daw po ito mangyari, pag binasa nyo po yung John 6, chronological order siya. So, ang pinakauna pong nangyari is Jesus fed the 5,000. Nagpakain po si Jesus Christ sa 5,000 na people. Actually, lalaki lang po yung bilang doon. Di pa kasama doon yung babae. Di pa kasama doon yung mga bata. That time, yung 5,000 po na bilang na yon, approximately, lalaki lang po yung binilang pa nila. And pinakain niya nga yung 5,000 people with just 5 loaves and 2 fishes. Isipin niyo, paano mangyayari yun? Diba? Pinakain ni Jesus Christ yung 5,000 with 5 loaves. Sa isang tao, sa 1,000 tao, isang loaf lang. Parang imposible naman, di ba? Pero what's more amazing is, pagkatapos makakain ng lahat, busog lahat, may tira pa. Di ba? Grabe talaga si Jesus Christ. It is a wonderful miracle. Now, ito pong text natin picks up pagkatapos nung feeding na yon. So, umalis si Jesus Christ, kasama yung mga disciples niya, tumawid sila ng Sea of Galilee. Actually, nangyari dun yung walking on water. Then, after nun, hinanap siya ng mga tao. Nung nakita ng mga tao, na-realize ng mga tao na wala na si Jesus Christ, talagang hinanap nila si Jesus Christ. Tara, sundan natin si Jesus Christ. And ito na po yung text na yon na babasahin natin ngayon. So if you have your Bibles, open it to John 6. Pero I also have it on screen. Sabi po dito, verse 24. So when the crowd saw that Jesus was not there, nor his disciples, they themselves got into the boats and went to Capernaum seeking Jesus. When they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you come here? Jesus answered, Truly, I say to you, you are seeking me not because you saw signs, but because you ate your fill of loaves. Verse 27,
Do not work for the food that perishes, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give to you. For on him God the Father has set his seal. Then they said to him, "What must we do to be doing the works of God?" Jesus answered them, "This is the work of God, that you believe in him whom he has sent." So they said to him, "Then what sign do you do that we may see and believe? What work do you perform? Our fathers ate the manna in the wilderness, as it is written, He gave them bread from heaven to eat." Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, it was not Moses who gave you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives the life to the world." They said to him, "Sir, give us this bread always." And in verse 35, Jesus said to them, "I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst." Praise God for the reading of His Word. Now, in this passage, we will see that merong ongoing na problema. Merong ongoing na problema ang nangyayari dito sa passage na ito. Meron po kasing dalawang problema na hinaharap yung mga tao dito, yung mga sumunod kay Jesus Christ. The first one is what they are seeking to satisfy or para masatisfy sila. And the second is how they are seeking para makamit yung satisfaction na yon. Now, in this passage, makikita natin na itong mga tao na to, dahil nga pinakain sila ni Jesus Christ, they started by seeking Jesus Christ. Pero sa totoo lang, kinall out sila ni Jesus. Ang sabi ni Jesus sa kanila, sumusunod lang naman kayo, or sabi dito, "You are seeking me," kita natin sa verse 26 kanina, "not because you saw signs, but because you ate your fill of loaves." Kung titingnan po natin yan sa Pinoy version, actually, mas direct. Ang sabi po doon sa translation sa Pinoy version, "Tandaan nyo, hinahanap nyo ako kasi nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Pero di nyo naiintindihan ang mga himalang ginawa ko." Now, nung panahon po nila, when we think about ancient times, nung panahon na yon, mahirap pong makakuha ng pagkain. There is a lingering hunger problem. And they would spend the whole day, para ikaw ay makakain, you would need to spend the whole day trying to get food. Pag uwi mo, pagod ka na kasi you have worked all day para makakain lang. And kinabukasan, ganun ulit. You will always try to work for food. Yun po yung sitwasyon nila that time. Hunger was a constant problem noon pa man. Alam ko, problem pa rin natin siya ngayon. Diba? Pero dati pa, problema na po yan. Yung hunger na yan. And kung ilalagay natin yung sarili natin that time, para makahanap ka ng isang tao na kayang gumawa nun, nung miracle na yon, kaya kang bigyan ng tinapay araw-araw, susundan mo talaga yung taong yon, tama? Sipin na lang natin, sa context natin, medyo, kasi sa atin yung, bread di ba? Hindi siya, kumbaga, pangunahin nating pagkain. Isipin na lang natin, kanin. Yan, di ba? Staple yan sa atin, lahat tayo kumakain ng kanin. Di ba? Susundan mo lagi yung tao na nagbibigay sa'yo ng kanin, tama? Diba? Kung merong taong ganun na araw-araw bibigyan ka ng kanin para masatisfy ka, wala kang kailangang gawin, susundan mo talaga yun. Kasi walang ganun .
Bihira lang yun. Di ba? So, iniisipin mo, nasa isip mo, kung araw-araw makakakuha ko ng kanin, paldo. Di ko kailangan gumastos, may nagbibigay sa akin ng kanin, paldong-paldo ako. Di ba? Magkano na kanin ngayon? 15 na sa karinderya. Pag bumili kayo sa mall, 50. Di ba? Isang cup lang yun, ha? Di ba? Ang mahal-mahal na po ng kanin ngayon. Kaya paldo talaga kapag merong nagbigay sa iyo nun. Wala ka na sigurong kailangang isipin. Hindi mo na siguro iisipin kung magugutom ka pa. Siguro yun yung iniisip ng mga tao that time. Na iniisip nila na kung meron na ako nun, safe na ako. I won't be hungry anymore. I would be satisfied. Now, in reality, we live in a world kung saan marami tayong paraan para makakain ng higit sa isang beses sa isang araw. Tama? May paraan tayo para makakain ng higit sa isang beses sa isang araw. Yung iba nga 5 beses pa kung kumain. Meron ng breakfast, may lunch, may merienda, may dinner, may midnight snack pa. Tapos magtataka siya, bakit ba ako tumataba? Bakit ba? Harap po ng salamin, gaganon-ganon ang tiyan eh. Oh. Kala mo liliit eh. Diba? Meron tayong means, kaya natin gawin yon na makakain ng multiple times sa isang araw. Kabi-kabila yung mga diet programs na lumalabas sa YouTube, sa Reels, sa Facebook, ng mga fitness coaches, kung saan ililimit, tinuturuan nila tayong ilimit yung pagkain natin. We have all the basic needs na kailangan natin. But sadly, even though we have that, it does not lead to ultimate satisfaction. We end up hungry for more. Gusto pa natin kumain. Kaya nga 5 beses tayo kumakain sa isang araw eh. Diba? Tawa nga ako ng tawa kasi kaninang umaga, nagpe-pray kami. Si Savi kumakain ng pansit canton. So, narinig ko kay Pastor Jero, nag-breakfast na daw yun. Growing boy. And alam ko na kahit karamihan sa atin ay nakakain na ngayong araw na ito. Sino po nakakain na ngayong araw na ito? May kain na. Walang umamin, ubos na po yung tinapay sa likod. Hindi po pwedeng kami lang yun. Di ba? Somehow nakakain na tayo, nakapagkape na tayo, we had our fill. Di ba? Each and every one. Pero kahit nabusog na po tayo, kahit na nakakain na po tayo, still may longing pa rin sa atin. May something missing pa rin sa atin. Meron pa rin tayong hunger somehow that we are hoping for. And when we speak of hunger, hindi lang naman po ito hunger na physical. Because we also get hungry with physical things or material things. Diba? Maaaring yung hunger mo is situational. Siguro gusto mo na ng bagong trabaho, yung mas mataas yung sahod. Or gusto mo yung naka-work from home para kahit hindi ka maligo, pwede kang pumasok. Or may iba na gusto nang lumipat ng bahay. Or yung iba naman nagnanais na magbago yung sitwasyon na meron sila sa buhay. Pwede ring yung hunger natin is for material things. Kailangan mo ng pera, ng bagong bahay, ng bagong kotse. Or maybe it's relationship that you are hungering for. Friendships. Pwedeng asawa na yung hinahunger mo, diba? Gusto mo nang mag-asawa. Or gusto mo nang magkaanak. Maybe sa physical appearance, you're hungering for something different sa'yo, sa physical appearance mo. Gusto mong pumayat, gusto mong tumangkad, gusto mong tumangos yung ilong mo, katulad ni Daniel Padilla at ni Park Bogum. Diba?
We hunger for those things. That's our reality. You see, most of us, kung not all of us, look into the physical world and say na, siguro kung meron ako ng mga bagay na to, meron akong kotse, meron akong bahay, may pera ako sa bangko, I would be satisfied. Siguro kung nakakain ako 3-5 beses sa isang araw, I will be satisfied. Pero ang katotohanan is we crave for more. Merong hunger sa puso natin na hindi mawala-wala, hindi satisfy. Yung passage na ito, sinasabi sa atin that the physical and material longings we have, bukod doon, meron pang spiritual longing that we are hungering for, that we are thirsty with. At kahit punuin natin ng mga bagay ng mundo, yung puso natin, para lang ma-fill in yung spiritual need na yon, hindi yun mapupunan. Hindi tayo masasatisfy. Sa totoo nga lang po, may mga tao na they have everything in their life. They have everything anyone could ever ask for. Pero, ang sasabihin nila sa inyo pag nakausap nyo sila, kulang pa. Hindi pa sapat. Kulang pa yung luxury cars ko. Pero, totoo, when you talk to people who seems to have everything they want, maririnig mo sa kanila na may gusto pa rin sila. They still want more. And kahit na nakuha na nila lahat, in our perspective, they still feel empty. Isa po yung lesson actually sa Puso Notebook. Dito po yung writer, si Dr. Jason. Ito yung naaalala ko nung binabasa ko tong passage na to, tong feeling kulang. Ito yung first lesson sa Puso Notebook. And alam nyo ba na kapag pumunta po kayo sa campus, alam to ng mga kapwa ko, campus ministers, pati yung mga kasama ko, lalo na sa Quirino. Unang tanong pa lang po namin, is there something missing in your life today? Nag-iiyakan na po yung mga bata. Medyo nakakalungkot yung mga sagot ng students. Kung nandun po kayo sa field, maririnig nyo po yung mga sagot ng students. Nakakalungkot po. Because a lot of them, kulang sila. Ang sagot nila, kulang sila sa nanay, kulang sila sa tatay, kulang sila sa pagmamahal. Hindi sila pinapansin sa bahay nila. Ito po yung mga hinaing ng mga kabataan ngayon. At marami pang iba actually. And itong mga bagay po na ito na kulang sa kanila, these are things na kahit sino hindi kayang punan basta-basta. Kahit anong bagay hindi mapupunan yung kulang na yon sa buhay nila. We can never fill yung missing piece na yon. Sinishare ko nga sa kanila na yung missing piece ko, of course, nag-share din ako ng akin, na dati sinasabi ko, ang missing piece ko talaga is yung nanay ko. Dahil nawala na yung nanay ko, namatay na yung nanay ko. Yun yung missing piece sa buhay ko. At kahit saan ko hanapin, sa basketball, sa sapatos, sa barkada, sa relationships, hindi mapunan-punan yung void na yun sa puso ko. Hindi ko mapunan yung space na yon sa puso ko. You see, the things of this world could never satisfy your spiritual need. Hindi kayang punan ng kahit anong bagay sa mundo yung satisfaction natin doon sa spiritual need that we have. The things of this world, yung mga bagay na yun sa mundo, it was never intended to satisfy us. And itong mga Israelites,
are coming to Jesus and masyado silang nakafocus sa sign. They want more bread. Diba? Madalas kasi, mga kapatid, hinahanap natin yung mga bagay na makakasatisfy sa atin in the wrong places. We are looking for satisfaction in the wrong places. And the second thing that we do is subukang punuin ito in the wrong way. So ang ongoing problema is what they are seeking and ano yung ginagawa nila to achieve yung satisfaction ngayon. But because God loves us, Jesus is offering a wonderful solution. That is my second point. Jesus is offering isang napakagandang solusyon para sa atin, dun sa nararamdaman natin. Balikan natin yung text, sabi sa verse 30. So they said to him, "Then what sign do you do, that we may see and believe you? What work do you perform? Our father ate the manna in the wilderness, as it is written, He gave them the bread from heaven to eat." Jesus then said to them, "Truly, truly, I say to you, it was not Moses who gave you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of heaven is he who comes down from heaven and gives life to the world." And in verse 34, Jesus, so yun po, nakita natin, hanggang verse 33 lang pala yun. So, dito, meron silang parang little theological conversation, which kung isa-simplify natin, isa-summarize natin, parang sinabi nila na, "Jesus, binigyan nga kami ng pagkain binigyan mo kami ng pagkain once. Thankful kami dun. Pero, ginawa nga yun ni Moses sa mga ninuno namin. 40 years, araw-araw. Ginawa yun ni Moses para sa mga ninuno namin, kaya hindi kami na masyadong na-impress." Sakto lang. So, sakit sa ulo ng mga to But, what Jesus did was to correct them by saying na hindi si Moses yung nagbigay nun. It was actually God who gave their ancestors bread daily. At ngayon, meron pang mas better bread. Ngayon, yung araw na yon, merong mas better bread para sa inyo. Nung narinig nila yung sagot ni Jesus Christ, their response na, "Sir, give us the bread always." Bigay mo sa amin yung bread na yon always. And now Jesus gave them a wonderful solution. Yun yung sinabi niya sa verse 35. Jesus said to them, "I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me will never thirst." Jesus is telling them na siya ang sagot. Siya ang provision na kailangan nila for the satisfaction they are hoping to experience. Jesus Christ is saying that He is everything you need to find satisfaction sa buhay mo. Yun yung very essence nung kinakanta natin kanina na He is enough, Christ is enough. Si Lord ang makakapagbigay ng satisfaction sa atin. This is very much what the prophet Isaiah is saying in Isaiah 55. Sabi po doon, "Come, all you who are thirsty, come to the waters, and you who have no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without cost. Why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Listen to me, and eat what is good, and you will delight the riches of fare." And si Jesus naman is telling the exact same words na sinabi ni Isaiah. "Come to me."
Sinasabi niya, lapit kayo sa akin. And He is promising yung delight ng soul natin to the riches of fare. We will never hunger. We will never feel hungry if we come to Jesus. We will never thirst again. Si Jesus Christ ang fulfillment ng sinasabi ni Isaiah. And let me tell you this, Jesus is the only one who can satisfy our hearts. Si Jesus lang ang tanging makakapagbigay ng satisfaction sa puso natin. Kung baga sa pagkain, siya na yung main meal. Siya na yung main course. 'Di ba? Kapag kumakain tayo, yun yung inaabangan natin, yung main course. He is the main meal that would satisfy yung cravings natin, yung palates natin. Isa-satisfy niya yung gutom na meron tayo. Hindi ko alam kung ganito kayo, pero ako, sa totoo lang po, minsan, aminado ako na ganito ako. So, kumakain kami, or in-invite kami ni KR mag-lunch. So, lunch kami sa Gateway 2. Bahala na kayo kung anong restaurant doon. So, kain kami. Pagdating ko, naka-order na si PJ at si KR ng food nila. Kasi nag-park pa ako. So, tingin ako sa menu. Ang ugali ko po, binabasa ko lahat sa menu. Lalo na kung may description niya ng pagkain. So, sabi ko, nakapili na ako. Then, kwentuhan kami about sa nangyayari sa Pilipinas. About of course, pag nag-meet kami nila KR, pinag-uusapan talaga namin lagi ministry. May mga sides, pero we talk about ministry kapag magkakasama kami. Then, unti-unti, dumadating yung mga order. Nauna yung kay KR. Pagdating nung kay KR, tapsilog. Sarap. Tapsilog. Ginugutom ko lang po kayo. Tapsilog. Sabi ko, ang sarap. Nakikita ko na sa isip ko. Kaso bawal ako niyan, may gout ako eh. So sabi ko, pass ako dyan. Out ako dyan. Tapos pamaya-maya, si PJ, si Pastor Jero, katabi ko, dumating yung order niya, adobo. Ay, aray ko. Napakasarap talaga. Kitang-kita ko, may taba pa yung adobo. Ay, ang sarap sa puso nun. Ang sarap naman ng pagkain niya. Tapos, late nga dumating yung sa akin. Pagdating nung sa akin, ang in-order ko po kasi parang chorizo something. So, pagdating, alam niyo po yung parang binuksan na longganisa. Tawang-tawa yung asawa ko. Sensya na po. Pero para siyang binuksan na longganisa, di ba? Pag binuksan yung longganisa, para siyang giniling sa loob. Ganon. Masarap naman po siya. Pero mas masarap yung kinakain nilang dalawa. Kain lang ako, sige. May konting inggit sa akin habang kumakain ako. Habang kumakain kami. Pero buti na lang po, si Jesus Christ bilang isang main meal, yun na yun. Nandun na lahat ng kailangan natin. Siya na yung main meal. Hindi na tayo maghahanap pa ng iba. Ang sinasabi niya about Him ay siya yung bread of life. Kasi, ang ganda nga ng ginamit niya kasi bread is universal. Tama? In all cultures, sa lahat ng bansang pinuntahan nyo, laging may tinapay dyan. Di ba? Sa atin, anong tinapay na sikat sa atin? Oh, bago na? Kala ko gardenia eh. Pero di ba, pandesal. Di ba? Sa ibang bansa, ang pangunahin nilang tinapay, may pita sila, di ba? May croissant, may croissant, di ba? Di ba? Iba-iba. So, culturally, universal ang bread. Lahat tayo, pag sinabing bread, makaka-relate tayo. Diba? Buti na lang, bread yung ginamit ni Jesus Christ. Kasi lahat tayo, wala yata akong kilalang tao na hindi kumakain ng tinapay. Lahat tayo, tama po ba? Lahat tayo kumakain ng tinapay. Umamin po kayo. May katibayan po ako sa likod.
Lahat po tayo kumakain ng tinapay. Kaya yun yung ginamit ni Jesus Christ na example. I am the bread of life. Buti na lang hindi sinabi ni Jesus Christ, ako ang dinuguan ng buhay. Kasi hindi naman po lahat kumakain ng dinuguan. Kumakain po ako noon pero bawal na po sa akin. O kaya hindi niya sinabi na, ako ang chop suey ng buhay. Ayaw po ng misis ko noon. But Jesus used something that is universally celebrated, which is yung bread. Kahit mayaman, kahit mahirap, sigurado ako kumakain po yan ng tinapay. Because itong bread na ito, isang meal that sustain us, and it is a meal that can satisfy us. And here, Jesus Christ is saying, I am the main meal. I am the good stuff. I am the best that will ever be. At ako ang tinapay na magbibigay sa iyo ng buhay. Ako ang tinapay na magbibigay ng buhay sa iyong buhay. Hindi lang eternal life yung binibigay ni Jesus Christ sa atin. But dito, Jesus is saying that I will also satisfy your life. If you come to me and eat what is of me, I will satisfy you. I will show you how to live abundantly by my grace. So when I say, kapag sinabi ko po that I am eating the bread of life, what I mean is, ang ibig sabihin po, kapag sinabi ko na let us eat the bread of life, ibig sabihin po nun, spend time with Jesus Christ more. When we say that we are eating the bread of life, it means that we are spending time with Jesus Christ more. Reading His Word, meditating and wrestling with it every day. Dahil kung hindi mo ito gagawin, kapag hindi mo kinain yung tinapay ng buhay, which is si Jesus Christ, then you will never be satisfied. Magugutom at magugutom tayo. Mauuhaw at mauuhaw tayo. Hindi masasatisfy yung spiritual needs natin. And mahuhulog ka lang sa cycle ulit wherein maghahanap ka ng mga bagay na makakapagpuno sa'yo. Maghahanap ka ng mga bagay na makakasatisfy sa'yo. Now, my last point is, isang malaking problema. Sinimulan ko with an ongoing problem, and yung last point ko naman, problema na naman. Meron pong isang malaking problema. May isang tao na kumonsulta siya sa isang nutritionist. Dahil lately, sabi ng tao na to, para akong nangihina. Para siyang nangihina, parang minsan gusto niya nang mahimatay. Ganun yung nafe-feel niya. And this person found out mula doon sa nutritionist na ang kulang pala sa ginagawa niya, hindi siya kumakain ng tama sa oras. Minsan, sa sobrang work niya, sa sobrang busy niya, sa totoo lang, nakakalimutan niya ng kumain. And hindi daw maganda yon, sabi ng nutritionist sa kanya. So, kala niya kakain lang siya, okay na, pero hindi. Ang sabi ng nutritionist sa kanya, kailangan mong kumain ng bread sa umaga, kailangan mong kumain ng bread sa tanghali, at kailangan mo rin kumain ng bread sa gabi. Para hindi mo maramdaman yung nararamdaman mo, para hindi ka mukhang nangihina, para hindi ka mukhang pagod at lupaypay na. Kasi wala siyang lakas eh. So he needs to incorporate bread doon sa routine niya. And here, kasi po yung bread na yon,
Kaya sinabi ng nutritionist yon na kailangan mo magdagdag ng bread kasi yung bread na yon, it is a fuel sa katawan mo. It gives you energy, gives you fuel para makagawa ng mga bagay-bagay. Kaya siya napapagod, mabilis mapagod, kaya siya parang hinihingal, and kung ano man, dahil walang fuel sa katawan niya. And yung bread na yon, kaya yun sinasabi ng nutritionist sa kanya, yung bread na yon ang magbibigay ng fuel sa katawan niya. And here sa passage natin, Jesus Christ is telling us that He is the bread of life. He is saying na kailangan mo ako, anak, kailangan mo ako sa buhay mo. You need to feed on me para ma-fuel yung spiritual life mo. You see, the only one who can fuel your spiritual life is Jesus Christ. Kung pakiramdam mo, stagnant ka, na parang humihinto yung spiritual life mo, bumabagal yung spiritual life mo, or parang ang tagal-tagal mo na sa church, pero parang hindi ka lumalago sa pananampalataya mo, ibig lang sabihin doon, mga kapatid, you need Jesus Christ sa buhay mo. You need more of Jesus sa buhay mo. You need to eat the bread of life, which is the Jesus Christ, para magka-fuel ka sa spiritual life mo. And the big problem is, we don't make time for Jesus Christ. We don't make time for Him. We fill up our calendars, yung mga schedules natin, pinupuno natin ng mga bagay that is important for us. And I don't blame you. We need to do that. We need to work so that we can get food on the table. Kailangan nating mag-aral para magkaroon tayo ng magandang future. But in all of those important things, nami-miss out natin yung pinaka-importanting bagay na dapat binibigyan natin ng oras. And that is to spend time with Jesus Christ daily. To feed on His Word. To listen to what He is saying sa buhay mo. At nagtataka pa tayo, bakit hindi maganda yung nangyayari sa akin? Nagtataka tayo, why are things not working out for me? Bakit? Because you are neglecting the most important piece sa buhay mo. You are neglecting the most important piece sa buhay mo. At yun ay si Jesus Christ. Wala kang oras sa Kanya. Jesus is an essential part of our daily lives. Feeding on the Word, spending time with Jesus Christ is an essential part sa buhay natin. Huwag siya yung tanggalin mo sa buhay mo. Instead, make space for Jesus. Make space so that you can spend time with Jesus Christ. Ang aim nating lahat ng mga anak ng Diyos is to be like Jesus Christ. Tama? We are aiming to be like Jesus Christ. And hindi mangyayari yon if hindi natin siya iti-take in daily sa buhay natin. Dahil kung ano yung pinapasok natin sa isip at sa puso natin, yun ang magiging ikaw. Now, ang question, what are you putting in yourself? Ano yung pinapasok mo sa buhay mo? We need to take in Jesus Christ every day. Take in His Word. Take in His leading. So that He would show us paano ba tayo magiging like Him. Para ma-lead niya tayo into Christ likeness. Let's eat the bread of life daily. Let's spend with Jesus Christ. Hindi natin kailangan ng mahabang oras
buong araw. Hindi naman hinihingi sa'yo ni Jesus Christ. But He wants you to spend time with Him. Because He is our fuel sa araw-araw. Yung strength na nanggagaling sa Kanya, yun yung nakakapagpatawid sa atin sa bawat linggo. Gaano man kahirap yan. Ang tanong, how will we do it? Paano natin gagawin? Now, let me share to you things kung paano natin gagawin itong mga bagay na ito. First is to make sure to find time for Jesus within your day. Sa gitna ng lahat ng ginagawa natin, sa gitna ng lahat ng business natin, we need to make sure na may oras tayo, na may space tayo para kay Jesus Christ. It could be 15 to 20 minutes as a start. Then, gawin mo, read God's Word, sing a worship song sa Kanya, then pray, makipag-usap ka sa Panginoon. Maiksi lang yung 15 minutes na yon kung yun yung gagawin nyo. Believe me. And gradually, as you do it as a daily habit of spending time with Jesus Christ, tatagal at tatagal yan. And I know that God will transform you. God will do something amazing sa buhay mo as you spend time with Him. That's why make time for Jesus Christ within your day. Meron tayong 24 hours sa isang araw. Maglaan tayo para sa Panginoon natin dahil sa Kanya rin galing yon. Tama? Second is, allow others to join you in knowing Jesus Christ. Ito pong journey in knowing Jesus is a long, long road. And mas magaan kapag, di ba, kapag tayo ay bumabiyahe, minsan gusto natin may kasama. Kasi lalo na kung long drive yan, hindi mo mapapansin, ang layo mo na pala. Diba? When we journey with others, kapag inallow natin yung others to join us in knowing Jesus Christ, hindi mo mapapansin na malayo-layo ka na pala at malalim-lalim na rin pala yung relationship mo sa Panginoon. Having someone na makakasama mo in your walk towards being like Jesus is important. It's important to have an accountability partner in our walk towards Christ-likeness. Dahil may mga araw na makakalimot ka. May mga araw na panghihinaan ka. Dahil may mga araw na tinatamad kang buksan yung Bible mo. And when you are journeying with someone, pwede kang i-remind nung tao na yon na alam mo, kamusta yung devotion time mo? Kamusta yung pag-spend mo ng time kay Jesus Christ? And that person will pull you again to the right track. That's why it's important that we allow other people to join us in our journey towards Christ's likeness. And last is to share Jesus Christ, the bread of life, to others. Jesus Christ, the bread of life, is meant to be shared to others. Di ba ang saya natin kapag nakakapag-share tayo ng kung anong meron tayo? Ba? Love na love ko yan si Kuya Buddy kapag Sabado. Pag may basketball, laging may dala-dala yung pandesal. Si Kuya Mel, ganun din. May pagkain lagi na isi-share. Let us share Jesus Christ to others, lalo na sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Sila din ay nagugutom. Sila din ay nauuhaw. At kailangan nila si Jesus Christ sa buhay nila. For them to have yung life na dinidesire ni God para sa kanila, they need Jesus Christ. Huwag natin ipagdamot yung katotohanan na meron tayo. Bagkus, i-share pa natin ito sa ibang tao. And as I end, Jesus Christ is the bread that came from God. Siya ay namatay para magkaroon tayo ng buhay.
if hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ sa buhay mo, now is the time to accept Him as your personal Lord and Savior. Come to Him and believe in His power. Believe that He is the bread of life that would satisfy you. Raise your heart towards the Lord and ask God to feed you with the bread of life. Tanggapin mo si Jesus Christ by faith sa puso mo so that you may live. And para naman sa mga nakakakilala sa Panginoon, always remind ourselves na everything that we need is found in Jesus Christ alone. And when we have Him, we will realize that we have more. That Christ is enough. That He is more than enough sa buhay natin. Let's pray. Lord, we thank you, Father. We thank you, Lord, for you are good and your love endures forever. We thank you, Father, for you are the bread of life that sustains us each and every day, that satisfies our heart, Panginoon, that gives us life, gives us fuel, Lord, to face each and every day, Lord, with the confidence na alam namin na kakayanin namin dahil kasama ka namin at nariyan ka para tulungan kami. Maraming salamat, Panginoon. We are nothing without you. Speak to us, Father. If there is a space, a void in our lives, Panginoon, na sinusubukan naming punuin, Lord, tulungan mo po kami. Dahil alam namin kahit anong gawin namin, Father, hindi namin mapupuno yun. Ikaw lamang ang makakapagpuno nun, Lord. Ikaw lamang ang makakapagtakip ng mga butas sa puso namin, Panginoon. Ikaw lang ang may kakayahan nun, Lord. Give us yung passion. Give us yung reminder, Panginoon, lagi to take the bread of life daily, Panginoon. To meditate on your word, to spend time with you, Father. And make it our priority in life, Lord. We thank you, Lord. For you are always enough. Your grace and your love is sufficient. Honor you, we praise you, and we glorify you, Lord, now and forevermore. Amen and amen. Let us all stand up, church. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you.
beautiful name above every name, exalted high, how wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, how wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high, how wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Maraming salamat po sa inyo na nandito sasamba, lumalapit sa Panginoon. Ang tanda po ng inyong pagpunta sa church ay pagsik nyo sa ating Panginoon. Because only God will satisfy, sabi nga ni Pastor Gerard kanina, our longing, our need to be satisfied sa buhay natin. Hindi ang anumang pera, anumang kayamanan, anumang ari-arian yung makakasatisfy sa puso natin, because we are created to know God and to find Him sa buhay natin. And we thank you and we praise the Lord for our visitors this morning. Salamat po sa pagpunta ninyo, and those who are regularly coming here to seek who Jesus is. I pray that the Lord will continue to bless you. Manalangin po tayo. Our dear God and Heavenly Father, we thank you, O God. Salamat po, Panginoon, sa bawat isang kapatiran namin na nandito sa simbahang ito, Panginoon. Alam ko ang bawat isa ay merong hinahanap, may inaasam-asam, at may idinudulog sa iyo, Panginoon. Ang dalangin ko ay matagpuan nila sa iyo, Panginoon, ang kanilang hinahanap. Ang dalangin ko, Panginoong Diyos, is that you will be the one who will let them know that you are the satisfaction of our life. You are the bread of life. Everything we need, Lord, is in you. And I pray that as we surrender, Panginoon, ang aming buhay sa iyo, we will know and see and feel that we are satisfied, we are loved, we are cared for. Ang dalangin namin, O Diyos, patuloy mo kaming pangunahan sa aming buhay. Patuloy kaming lumakad, Panginoong Diyos, ng may kaluguran sa iyo. Patuloy na at hindi kami titigil, Panginoong Diyos, na lumapit bilang sa iyo, bilang aming Ama na nasa langit. Lord, dalangin ko ang aming mga kapatiran ngayon na merong pinagdadaanan na special need. Panginoon, yung mga meron ding karamdaman na kailangan ng tulong mo, Panginoong Diyos. Dalangin namin ng kagalingan na nanggagaling sa iyo, Panginoong Diyos. Not only physically, Lord God, but you continue to be with them and embrace them emotionally, Lord. And I pray, Lord, that you also provide their needs, Panginoon. At meron kaming bisita rito, mga kasama na nanghihiling, Panginoong Diyos, ng kagalingan na nanggagaling sa iyo. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay at pagalingin, Panginoon. Tanggalin mo po ang sakit na kanilang nararanasan at bigyan sila ng kagalingan, O Diyos.
aming mga kapatiran, Panginoong Diyos. Dalangin ko rin ang bawat pamilya na patuloy mong pagtibayin ang kanilang relasyon sa bawat isa, O Diyos. Patuloy na matutong magmahalan at magpatawad sa bawat isa. Dalangin ko na patuloy rin kaming akayin namin ang bawat isa patungo sa iyo. At ang dalangin namin, O Diyos, patuloy mong punan aming pangailangan at patuloy kaming umasa sa iyo at sa iyo lamang. Patuloy mong gamitin, Panginoong Diyos, ang iglesyang ito, ang church na ito, upang maging ilaw at asin sa mundong ito. Continue to bless us, O Lord, and guide us in our life. To you all the blessing and glory, O Jesus. Receive the blessings of the Lord now. May the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, and by the blood of the eternal covenant, equip you in every good, that you may do His will, working in us that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ. To Him be the glory forever and ever. Amen and amen. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Good morning, Impact Church, and have a blessed week ahead.